Wala pa pero malapit na. Yan ang sagot sa mga nagtatanong kung tag-ulan na ba. Wala pa man, may mga binahana sa Metro Manila dahil sa ulan. Nakatutok si Mark Salazar. Pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang umulan ng malakas sa maraming parte ng Metro Manila. Mabilis tumaas ang baha sa kahabaan ng EDSA, lalo sa may barangay Apolonio Samson. Pati sa Muñoz at sa Balintawak, nagulat ang ilan dahil tag-init pa, di ba? Hindi huminto ko lang ang lakas-lakas eh. Kaya dito ako dumaan, aakit ng tubig dyan eh. Pero issue, sa katulad namin nagsasidecar, hindi na kami makapaghatid dahil sa lalim ng tubig. Mabilis po, pero nag-ano naman siya kaagad, sandali lang. Humuhupa kaagad. Bahagyaring binaha ang bahagi ng Rojas Boulevard sa Maynila. Nakita ng Pag-asa sa kanilang radar ang severe thunderstorm na ito na tumagal ng 2 to 3 hours. Sa ganito po na medyo nag-exceed siya ng 2 to 3 hours, medyo multiple cells na po yun. Ibig sabihin parang maraming mga thunderstorm cloud na magkakadikit. Mas matagal yung parang pagbuhos niya kasi halimbawa po isang thunderstorm cloud maglalas ng 1 to 2 hours. May another na naman na madedevelop na another thunderstorm cloud. So magpaprolong po yun. Ayon sa Pag-asa, sa Sabado magsisimula ng mas lumakas ang southwesterly winds dahil sa paparating na bagyo. Ang paglakas niyan pwedeng maging daan sa pagkakaroon ng habagat na isa sa mga indikasyon na talagang nalalapit na ang opisyal na tag-ulan season. Patuloy na imo-monitor kung magiging sapat sa required na rainfall ang maitatala sa ilang Pag-asa station sa loob ng 5 magkakasunod na araw. Itong tropical storm, Jangmi ang binabantayan ng Pag-asa at ang sabi ng Pag-asa anytime papasok to ng PAR will intensify para maging typhoon pero hindi yan magla-landfall sa atin para manalasa. Pero yung epekto niyan ay yung hihilahin niyang habagat. Nasabi ng Pag-asa, starting Saturday, magpapaulan na sa Palawan, parts of Mindanao and Visayas, at itong western part ng Luzon. We are also looking dito sa may part ng Mimaropa, especially sa may Occidental Mindoro, pati sa may parts ng Zambales, Bataan, kung saan pwede tayo makarecord ng mga maximum rains ranging from 50 to 100 mm. At habang nananagiliran ng bagyo sa ating eastern seaboard, hihilahin niya rin paangat ang habagat para mas magpaulan pa sa maraming lugar. Since paangat po yan, so yung trough nitong bagyo po pwede nang makaapekto dito sa may parts ng Ilocos Norte, maging dito sa may Cagayan, tapos Batanes. Si Tropical Storm Jangmi, na papangalanan nating Doming, ay inaasahang lalakas pa sa mga susunod na araw. Lalong maghanda sa mga bagyo pag umiiral na ang El Nino. Based naman po sa nakita ng mga studies, mas dumadami yung mga bagyo na under typhoon to super typhoon during El Nino. However, much less yung landfalling. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.